topic po ngayon, yung mga tooth transplant and gummy gums. Aba, gummy bear lang ang kilala ko. Ayan si Dr. Regina Santos Morales, ang ating pong periodontist na ating pong bisita ngayon at diplomate po rin siya ng American Academy of Periodology. Ayan. Hi, Doktora. Good evening, Doktora. Doktora, ano ho ba itong gummy gums? Yan yung pagka yung gums mo yung sobra-sobrang dami na pagka mag-smile ng isang tao, puro gilagid na nakikita mo. Okay. Oo, yun yung pag tinatawag namin na gummy smile. So may mga procedures para mas gumanda yung kanilang pagngiti at hindi sila mahiya na ipakita yung kanilang mga smile. So yun palang no? Gummy gums. O yan Yeah. yung mga may tanong din po, tulad ko. Mag-text po kayo sa amin, DZM Space React, space ang inyong mensahe, space pangalan at lugar, at ipadala po sa 2366. Pwede rin po kayo mag-tweet, ayan, sa aking Twitter account, at Jean Castaneda. Si Doktora ay kukuha na ng Twitter account by next week. Kasi hindi pa ako marunong gumamit ng Twitter. Oo, hindi pa siya marunong gumamit Nakakahiyaman ng Twitter ang account. Ayan, ng Twitter. Doktora Regina, kanina po, pinabanggit po ninyo yung gummy gums. Sa operahan, anong magagawin ito? Babawasan yung gums? Oo, babawasan yung gums, pero ang ginagawa namin, talagang sinusukat namin yung correct size ng teeth, kung ano ba yung dapat na size, kasi may bilang yan eh. Talaga? Tapos, tinataon namin kung saan dapat mag-fall back yung gums after the procedure. So, it is a highly technical procedure that you have to be sure that you know what you're doing. So hindi Kasi- basta tapyas ng tapyas. Kasi kung hindi, baka sumobra naman yung makita, imbis na yung tamang size, ay mas humaba pa. So, hindi lang yun, minsan mas nangingilo din yung ipin. Doktora, namamana ba yun? Saan ang gagaling yung Yes, gummy gum? yes it is. In fact, most of the time we do have patients who have one of their parents who has it, and then the children has it as well. Pero kung wala sa pamilya, ibig nyo sabihin, hindi ka pwedeng Ay, magkaroon. pwede din magkaroon. Pwede rin? Pwede rin. Paano? It depends on the growth of yung paglabas ng ipin mo eh. Kasi di ba may stages yan na pag lumalabas yung ipin from the gums. So, ang tawag doon parang altered passive eruption. That's the technical term for that. And basically, pag nakakalimutan ng gums umakyat dun sa tamang level niya sa endpoint. But it is not really a pathologic problem, no? It's more of a normal physiologic occurrence, except it affects a lot aesthetics. Oo nga. Kasi nahihiyang umiti. Oo, di ba, Doktora? Tsaka baka lalo pag medyo bata-bata, dalaga, binata, baka naku-conscious. Oo, kasi pag Paano mag-crush umiti nila? ka, baka yung kausap mo dun sa gums mo nakaka-distract. That's very true, kasi meron din ako namang pasyente na nagsisik ng treatment para dyan. Hindi sila pa makakuha ng job kasi ang tingin sa kanila batang-bata. Hindi pa matured. And sometimes, as we apply with jobs, that you need to have some certain appearance. And that smiling is a big part of it. Yung Doktora, meron bang, kasi sabi niyo kanina, kahit hindi wala sa pamilya, di ba, pwede ka rin mag-develop lang. Meron bang dapat kainin o, kasi naalala ko minsan sasabihin, na huwag kang kakagat ng matitigas kasi yung ngipin, baka Para sa lumuwag yung ipin tubo. yun. May mga Para ganun sa ba? ipin yun, but Sa not gums. for the gums. Wala yung par massage or yung mga... Kasi naalala ko ng bata ko sasabi, masahihin mo yung parang ipin mo, magandang tubo. Siyempre pag bata ka, gawa ka na. Ayaw mo mag-braces, pag takot ka. You can have maybe some circulation brought about by your regular brushing procedures, but not like the way we do massage na anytime, isang oras kang ganyan ng ganyan. Hindi pwede yun. Okay, pero yung binabagit nyo nga sa ngipin yun, pero totoo yun na halimbawa, huwag kang kakagat ng mga matitigas o yung... Kasi pwede rin mag-crack yung ipin mo eh. Siyempre, lalo na yung mga ice cubes. These are the things, or minsan pag nakakakagat ng buto sa kanin, nagiging sanhi din yan ng pag-fracture. And once pagka-fracture siya, Open na siya. kailangan bunutin na yung ipin. Yung mga baby teeth, di ba, Doktora Ana, sinasabi nila kung ano yung baby teeth mo, yung pagtubo niya, yung spacing niya, paglabas ng permanent teeth, yun din yung susundin na pagtubo. Tama ba yun? Parang hindi ata. Hindi. Kasi sa anak ko, ang ganda ng baby teeth niya, tapos parang Ay, bias. hindi naman. No, that's why you have your kids checked as well. On a regular basis. Yes, on a regular basis. Ever Even since children about 2 years old and above,
it's always recommended to see a dentist for that. Masipag kami, doktora. Every 6 months. Wow, Good girl. Paano good nababantayan? girl. Oo, At saka hindi siya takot sa dentist ngayon. Kasi parang feeling niya, it's a regular checkup, kahit walang masakit. Parang okay lang. Wala siyang fear of the dentist. Ordinary doctor visit. Parang Oo. gano'n, no? Visit to the doctor. Mhm. Doktora, pumunta naman tayo dun sa tooth transplant. Kailan ginagawa yung tooth transplant? What you're referring to is actually dental implants, So, I yun, guess. interesado ko ng doktora. Yun And discuss. ang tooth transplant kasi, pagka nabunutan ka na ng ipin, no? Yung mga sanhi kasi ng pagbunot, kunyari sirang-sira yung ipin, o kunwari mo gum disease, o kunwari nag-fracture or trauma. So, in order for you to avoid having removable dentures or fixed partial dentures, yung ginagrind yung mga teeth, nire-recommenda namin ngayon is dental implants kasi permanent restoration din siya. Again, assuming na may buto yung pasyente. Meaning, doktora, kasi ano ba actually ang dental implant? What's Dental na implant is a titanium metal that is embedded into the jawbone. So, hanggang buto. Hanggang buto. Talagang sa bone siya So, parang nakadikit. sinasabi, may screw tayo na sinuscrew hanggang Yes, buto. yes. Tapos doon niyo po ilalagay yung... Oo, after a certain healing time, normally is about 3 months or so, pag tumigas na yung implant doon sa buto, tawag namin doon may integration na nangyayari, tsaka lang siya pwede lagyan ng crown sa taas. Teka, doktora. So, parang ang intindi ko din kay doktora, so hindi lang to simple isang visit magagawa. Yes, yes. So, medyo It's, matagal to kasi may sinasabi kay doktor na healing time. Correct. So, pag dental implant, gaano po kahaba ang... Example, kunyari, matagal nang bunot yung ipin, tapos you have undergone your examination na, kunyari, lalagyan kita ng implant ngayon, which is, let's say, September, by January, we can already restore the tooth. So, 4 months? Yes, but 3 months first, and then the 1 month is to fabricate the crown. Okay. Kanina may pinapakitang picture sa screen eh. Ayan, tingnan natin ulit maya-maya. Sa mga, Ayun. sa mga nakateleradyo. Ito, doktora, Yan, sa mga nakateleradyo, i-ano mo natin, para naman doon sa mga nasa mga sasakyan pa nila, no? Ano itong larawan na ito? Yan yung kino-compare natin kung anong itsura ng isang implant tsaka ng natural tooth. And ang big difference niyan is that the other one has a ligament that attaches the tooth to the bone versus yung implant is a direct contact. That's why ang ipin, di ba napapansin nyo, pwedeng gumalaw-galaw ng konti. Ang implant hindi pwede, hindi mo siya pwede galawin. So, fix na siya. Yes, that's why we don't ever attach natural teeth with dental implants. Okay. So, So, dinututurash separate yan, okay sila. lang, diba? Of course, yes. Ano po yung, ano naman ito nakikita natin ngayon? Ito lang, compare na, imbis na gusto niya ng bridge, gusto niya ng dental implants. So, doon sa bungi niya, doon sa gitnang ipin, naglagay kami ng implant, tapos merong temporary crown yung nasa lower right. And then the one with the x-ray shows you the final restoration of that particular tooth. Okay. Yung doktora kanina binabanggit po ninyo, no, na yung implant nga, permanente yan, di ba? Yes, it's a permanent structure. Hindi pwede tanggalin. Hindi yung pwede. mga, syempre, yung mga walang budget, pustiso ang Correct. ginagamit, Yes. di ba? Nung dati na hindi pa nade-develop ang implant dentistry, it was really either a removable denture, the one that you take in and out, or a fixed bridge na sisirain nila yung dalawang katabing ipin para makonect yung fake tooth. But in the process, you're also destroying natural tooth structure that you can never get back. Sayang naman. Na pwedeng magkaroon ulit ng cavity, pwedeng magka-root canal. So yun yung nagiging problema. So ngayon, we're trying to shy away from that by introducing dental implants. Doktor, ano pagkakaiba naman noong crown? Di ba yung crown, yun yung meron siyang alambre, parang metal na nakakapit? Hindi, crown is is like a term that is placed on top of a root or a tooth. Permanent din ba yun? Permanent din yan. Pero yung implant may crown din na pinapatong mo sa taas ng implant. Ano yung nakikita kong may alambre? Parang may either Oh, gold or maybe silver. that's removable dentures. So ano rin yung postiso? Postiso yun, yung talagang natatanggal at Nakaso ko sila nila gold or silver. Yun yung basta pinaka... yun kasi yung pinakamahirap minsan na ayaw ng pasyente na pwedeng matanggal. Na minsan pag kumakain ka ng something sticky or what, pwede Sumasama. magsalita
minsan pwede rin siyang Umid siya. Yes. Doktor, may nag-text. Mm. Hindi ko, I cannot help but say, kamukha daw ni Doktor ang ating guest, si Jody Santa Maria. So, pag absent si Jody, pwede kayong Pwede mount pala, ni Sir Chief. ni Sir Chief. I'm sure mapapatuwa si Sir Chief. Oo nga. Pag nangyari yun. Mabalik tayo, Dr. Miss Jean. Ang pag-dental implant, diba, ang pag-alaga nito ay pareho rin, parang Yes. tatrato mo siya na parang natural mong ipin. So, toothbrush, normal. Yes, toothbrush and floss. flossing Okay. is very essential, even if it's natural teeth. So other people think that implants are extra normal teeth. No, they're not. They should feel like your own teeth. Pero, Doktora, kung halimbawa, medyo, ang oral hygiene niya medyo tamad. Nasisira din ba That's a ito? contraindication for putting implants. When a patient does not brush her teeth well. Because, ano po ang Kasi, pwedeng mangyari? pwedeng mag-fail yung implant mo, magka-infection. So tendency parang mag-infection, so in other words, parang masisira. Oo, hindi siya Tapos mabubulok. magkakaroon pa ng... Ang okay lang is implant hindi nabubulok. Yung bone around it ang pwedeng mabulok. If that is the term that you would like it to use. Kanina may pinapakita doktorang mga pictures na ang ilan doon implant, pero hindi mo ma-distinguish na parang Yes. natural ang implant at kung Well, this one that they are showing right now is a patient na bungal, na walang ipin. Sa Tapos, sobrang flat nung ridge niya, na yung denture niya sumasayaw. Maraming mga matatanda na hindi makakain ng maayos dahil hindi fit ang denture. Dahil pag matagal nang walang ipin, nagfa-flatten yung bone. Kaya minsan pagkausap na yung Ganun sila. So, that particular patient can have about 2 or 3 implants that are placed in the front, and then a denture is actually anchored to the implants. So, Doktora, dalawa lang i-implant, 2 or 3 lang. Pwede, Tapos the oo. rest, Yes, the ang rest style na is is a regular complete postizo. denture, correct. Bakit kung magko-combination kayo? Only because, yes. Thank you, Dr. Anna, saying, because when you just have 2 or 3 implants, it's much cheaper. However, if a patient would like to have something that is fixed and something that would look like our natural teeth, then you can have about 5, 6, or 7 implants, sometimes 8 implants that you can anchor to, and ang restoration niya, parang natural teeth. Na may caps na nasa taas. Wala na noong plastic part ng denture. Sana, kung yung mga nakikinig lang sa atin, yung mga hindi nakatune in sa teleradyo ngayon, sana makita nyo yung mga pictures na gaganda. Kasi talagang tama yung sabi ni Jean na observation niya. Parang natural. Hindi mo akalain na nag-dental implant.